Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ang sabi po rito ay Cardano or ADA, price sheds gains despite rising profitability. Kaya yan. Nitong nakalipas po na araw ay maganda po yung ipinapakitang performance ni Cardano. Kung sana ito po ay nagbibigay ng gain. Ngunit kamakailan lamang ay yan yung kanyang ipinakitang yung kanyang gain, yung kanyang inangat ay mukhang ito po ay nawala na ngayon. Kaya ayan, kasi bumagsak po siya. Kaya ayan, atin pong aalamin kung ano kaya yung posibleng dahilan sa pangyayaring ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay Cardano or ADA is exhibiting intense volatility in the market today as it gives up its overnight gains in the wake of a broader market drawdown. Kaya ayan, nakakaranas po ng isang matinding volatility si Cardano ngayon. Kaya ayan, kung pag volatility ay yung mabilis po na paggalaw at saka ayan, malalaking paggalaw tapos napakabilis. Kaya ang nangyari po rito ay nagdulot po ito ng kanyang nawala po yung kanyang ibinigay na gain sa loob lamang ng isang gabi. Ayan, dulot daw po kasi ito ng isang broader market drawdown. Ibig pong sabihin kung pag broader market drawdown ay hindi lamang po si Cardano ang nakakaranas ng pagbagsak na ito, kundi ang marami pong mga cryptocurrencies ang nakakaranas din nito. Ayan, marami sa kanila ang bumabagsak. Kaya ayan, Cardano's growth has been erratic since the start of the week. While it recently soared as high as 0.5277, the digital currency has now dropped by 4.74% in the past 24 hours to peg its price at 0.5053. Kaya yan po yung naging performance ngayon ni Cardano. Yan, umangat po siya ng 0.5277, ngunit bumagsak po siya ng 0.5053. Nasa 4.74 po yan na pagbagsak. The market capitalization is also down by 4.7% to $17.8 billion, while the trading volume has slumped by 15.92% to $450.5 million. After more than 2 weeks of slow price actions, Cardano created a falling wedge accompanied by a move resembling a bullish reversal. After teasing this positive momentum, the bears waded into the market again. Kaya yan, nung itong nakalipas na po na 2 linggo ay dito po bumagal yung price action ni Cardano. Yan, meron po siyang nabuo na isang falling wedge pattern. At ito po ay nagpapakita ng isang bullish reversal. Pero yan, pagkatapos pong magpakita ito ng positive momentum ay mukhang yung mga bears ay siyang nanaig. Yan, or nag-take over sa market ulit. Kaya yan, profitability not deterring bear actions. Cardano bulls are less active when broader market sentiments prove to be unfavorable. On the other hand, some investors typically take profit after every slight surge in price, a trend that has largely become a cycle in recent times. Kaya, ayan, less active or hindi daw po gaanong aktibo ang mga Cardano bulls kung pag ang buong crypto market ay yan, nakakaranas po ng mga hindi pabor, yan, or unfavorable daw ang market sentiments yan sa yan, price actions ni Cardano. Kaya yan, less active po sila. At maliban po rito ay may mga ilang mga investors ang madalas na magti-take profit sa kada konting pag-angat lamang
ng presyo ni Cardano. Kaya yan po yung ginagawa daw ng iba. Data from crypto analytics platform Into the Block shared an intriguing perspective to the behavior of different traders in the ecosystem. The platform pegs the profitable addresses on Cardano at 44.99%, or approximately 2 million addresses. The number of wallets facing losses comes in at 52.12% to 2,330,000 addresses. Moreover, wallets at break-even point forms a total of 127,870, or 2.7%. Kaya yan, ayon po dito sa Into the Block or ITB ay nasa 44.99% daw po yung mga profitable addresses dito kay Cardano. Yan po yung 44.99% ay binubuo po yan ng 2 million addresses. Kaya yan, marami pong mga nananatiling profit pa rin po na holders ng Cardano. Yan, samantala yung mga nasa losses naman, yung mga addresses na may hawak na mga addresses na may hawak na Cardano or ADA na nahaharap sa losses or pagkatalo, ay mas malaki po yung kanilang bilang, sapagkat ito po ay nasa 52.15% or katumbas po yan ng 2,330,000 na mga addresses. Ayan, yung mga naka-break even naman, ayan, yung mga kung pag sinabi po nating break even ay wala po silang talo at saka wala din po silang panalo. Hindi. Kaya ayan, yung mga addresses naman po na nandito sa kalagayang ito ay nasa 127,870 or nasa 2.7%. Before now, the percentage of other traders in profit was not as large, suggesting a rare improvement in a market that has many alternative options to consult with. Despite these promising trends, ADA is still fighting to maintain the 0.51 level as its main support level. Kaya yan, hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin daw na nakikipagbakbakan itong si ADA or Cardano para lamang po ma-maintain ang kanyang support level na nasa 0.51. Ayan, Cardano to ATH when? Yan, kailan daw kaya aakyatin ni Cardano ang kanyang all-time high na presyo? With Cardano's erratic growth, the hopes for a retest at the $3.10 price level is getting tougher. To draw on this, the Crypto Basic consulted both ChatGPT and Google Bard on the possible time for ADA to go back to this historic ATH. Ayan, na-content po natin ito sa mga nakalipas na videos. Kaya ayan, ngayon ay dahil sa ipinapakita pong kalagayan ngayon ni Cardano na meron po siyang napaka-erratic na growth, ay mukhang mababa na po yung mababa yung pag-asa natin na magkaroon ng retest itong si Cardano sa presyong $3.10 sa ngayon. Ayan, mas lalong nagiging mahirap para kay Cardano na balikan ang kanyang presyo na ito. At ayan, ang ginawa po ni The Crypto Basic ay kinonsulta po nila itong dalawang nangungunang artificial intelligence po natin na si ChatGPT at saka si Google Bard kung kailan kaya posibleng makabalik or akyatin ni Cardano ang kanyang all-time high na $3.10. At ayan nga, sabi nga ni ChatGPT ay magagawa daw po niyang akyatin ito mismo sa taong ito, at posibleng ito ay mangyayari sa 6 hanggang 12 buwan. At kay Google Bard naman po ay posible po niyang makamit ito sa taong 2025 or higit pa. Pero yan, napaka hindi raw po ito realistic or parang imposible daw po itong mangyari para kay Cardano ayon po kay Google Bard. Kaya yan pong muli, si Cardano ay bumagsak at yung lahat po ng kanyang ibinigay na gain nitong mga nakalipas na linggo ay nawala. Kaya ayan, yung kanyang yung posibleng dahilan daw po kasi dito ay hindi lamang po si Cardano ang nakakaranas ng pagbagsak. Ito po ay dulot po nito ay ang broader crypto
market, yung kalagayan po ng buong crypto market ay talaga po kasing bumabagsak. Kaya sumasabay lamang po itong si Cardano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.